Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Halika, salamat. Imposible. Makinig ka sa akin. Bakit mo ako sinuntok? Tinatanggal ko lang ang chewing gum sa palda mo. Salamat. Manyakis. Gago, sasabihin ko sa'yo, huwag mong isiping hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Hindi ka naman. Ikaw ang sumalpok sa akin kanina. Nagpapanggap ka? Nagpapanggap kang mabait, bumaba ka. Hindi ako bababa. Alin ang pasaherong may numero na 524? Hoy, paparating na ako. Bitawan mo. Sasabihin ko sa'yo, kung uulitin mo pa, diretsong ihahatid kita sa presinto. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa ito tapos. Nakilala ko ang isang babaeng Tyrannosaurus sa unang araw sa She Group. Malas. Jiangsu, Business Department. Xia Group. Pinakabagong balita. Pinakabagong balita. Paparating na ang bagong CEO sa kumpanya. Narinig kong bata, mayaman, guwapo at kaakit-akit ang presidente. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang gusto ng presidente. Oo. Hindi ko alam kung may girlfriend na ang presidente. Hoy, pamamanhikan? Nanay, pinag-date mo ako sa isang lalaking nananakit ng asawa noon. Noon, pinag-date mo ako sa isang kalbo na 50 taong gulang. Dahil lang wala siyang pera. Hindi mo naman iniisip ang kaligayahan ko, di ba? Ngayon, iba naman itong si Ginoong Lee. Bata at may pangako, 25 taong gulang lang at kulang lang ng isang paa. Kulang lang ng isang paa. Nanay, ang dali-dali mong magsalita. Ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ikaw ang dapat magpakasal. Ang pamilya Lee ay isang kilalang pamilya sa lungsod natin. Hindi natin kayang saktan ang kanilang damdamin. Ano? Bakit hindi natin kayang saktan ng kanilang damdamin? May nobyo na ako. Siya ang boss sa kumpanya namin. Si Jijin yan, ang presidente ng C Group. Bakit hindi mo tanungin ang pamilya Lee kung kaya nilang saktan ang damdamin ng pamilya Xie? Ano? Nobya? Ang president in Jiangsu na ito paging nobya ng CEO? At inayos ng presidente mismo sa kumpanya. Paano nangyari yon? Sabi ng matanda, wala raw girlfriend ng CEO. Nagpapanggap lang palang girlfriend ng CEO itong si Jiangsu. Ang tapang niya. Jiangsu, General Assistant. stop din mukha mo. Hintay niyo na sa mall. Hello, President Xie. Nandito na po ba kayo? Baba na po ako para sunduin kayo. May gagawin ako ngayon. Hindi ako pupunta. O siya nga pala, Tal. May isa diyang nagngangalang Jiangsu. Alagaan mo siyang mabuti. Alam mo ba? Talaga? Nobya nga talaga siya ng CEO? Ay nako. Bakit ganyan ang itsura ng assistant? Baka dahil nagkunwari lang akong fiancé ng CEO, narinig niya ako. Pasensya na. Ay, ako... Ma'am. Ma'am? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang matandang ginang, matagal na siyang hindi nakakapunta sa kumpanya. Pero wala naman akong kinalaman dyan. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin, dahan-dahan lang po kayo sa paglakad. Baka kayo ay mahulog. Kung kayo ay mahulog, paano ko ipapaliwanag sa presidente? Presidente? Ay nako, ang ibig kong sabihin, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa grupo. Oo.
Pagkatapos ng lahat, napakabuti ng aming kumpanya sa mga empleyado. Ha ha ha. Kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Kayo, dahan-dahan lang po sa paglakad. Ingat, ingat. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na po. Ang fiancé ng CEO. Simple lang. Simple lang. Jiangshu, asawa ng CEO. Malapit na akong sumahod, malapit na ang sahod. Noong nakaraang buwan, nakakuha ako ng malaking kliyente. Sa pagkakataong ito, tiyak na lalampas sa 10,000 ang sahod ko. 7,000? Nasaan ang komisyon ko? Manager, parang mali ang sahod ko. Mahigit 7,000 lang ito. Sa tingin ko, hindi na isama ang komisyon nung nakaraan. Tama, ikaw ba ang nag-asikaso sa order ni Mr. Chen? Malinaw na ako ang nakipag-ayos sa proyektong iyon. Ninakaw mo ang komisyon ko. Hoy, wag kang magsalita ng ganyan ng basta-basta. Nung nakaraan pumunta si President Chen sa kumpanya, wala ka rito, at kung hindi ko siya sinalubong, matatapos kaya ang deal na ito? Nag-CR lang ako, 2 minuto lang yon. Ninakaw mo ang kliyente ko. Sinabi mo pa kay Mr. Chen na pareho lang ang pumirma sa'yo o sa akin. Ang tapang mong sabihin yan. Hoy, wag kang magsinungaling. Tingnan mo ito. Malinaw na nakasulat dito. Ako ang humawak. Si Zheng Jiani. Workplace bullying ang ginagawa mo? Bully? Ha ha ha. Oh, binubuli kita. Anong magagawa mo? Anong workplace bullying? Zheng Jiani, ano ba ang ginagawa mo? Manager Sue. Ang close pala ni Manager Shu sa supervisor. Bakit siya kakampi kay Jiangshu? Malaking problema ito para kay Jiangshu. Tiyak na tatanggalin siya. Sabi ni Jiangshu, nabully siya sa trabaho, ikaw na ang humusga. Ibig mong sabihin na bully siya sa trabaho? Oh, sinabi rin niyang ninakaw ko ang mga order ng kliyente niya. Talagang nabully ka sa trabaho? Zheng Jiani, sinong nagpahintulot sa'yo na mambully sa trabaho? Ibalik mo sa kanya ang komisyon. Tripleng bayad pinsala. Ano? Maliit lang na empleyado siya. Bakit ako magbabayad ng triple? Humiling ka ng tawad sa harap ng lahat. Kung ayaw mo, umalis ka na.